ayun, what's up mga karabas, kamusta po kayong lahat? So sa episode po na to, syempre alam nyo na, maghahanap po tayo ng mas maayos na makina. So hindi ko po masabing bago kasi hindi naman po tayo makakabili ng bagong makina, ano. Yan po ay bibili tayo ng surplus. So yung mga ginagamit po sa mga bangka talaga na ganyan na malalaki na pangisda, mga surplus lang po yan. So, kasi mga dating makina yun ng mga malalaking sasakyan. So ayun, dito po kami sa Manila dahil kahapon po kaka-opening na rin ng branch na franchise ni Lola Mama doon sa Bulacan. Tapos nagpaiwan po tayo dito sa Manila para magharap nga po tayo ng makina para kay Raptor, syempre. So, sabi ko nga diba sa inyo mga karabas, hindi natin susukuan si Raptor. Talagang may mga nagsasabi na bitawan mo na yung loads, ano yan, baka malas, kaya ako po hindi baga unang baby natin si Raptor kaya gusto natin unang baby na pangkaskasan, kaya talagang gusto ko siyang ilaban, gusto kong pag-igihan talaga siya na makalaot ng maganda at syempre kumita ng maganda yung ako at yung mga tao ko, diba? Yung mga taong kasama natin doon, yung mga kasama natin may isda. So kaya ginawa po natin yung best natin para makapag-provide, no? So sabihin ko na po to, nag-loan po kami ni Miss Saraba sa aming sinanihang paluwagan. Nakapag-loan po kami ng ito. Kaya tayo may pambili ngayon ng makina. At yun, syempre kasama natin dito Bong. Good day mga karabas. Diba? So ano lang tayo, ikot-ikot tayo ngayon. Pero yun nga, pakarwash muna namin tong sakyan at kaya naman dito sa Manila. Puro putik. Halatang galing probinsya. Puro putik mapa-A yung mga katabi namin. Ang dumi. Galing po kasi kami kahapon malayo yung biniyahin namin, kaya sobrang dumi, sobrang dumi. So kaya pahugasan muna natin yung body wash lang. Tapos may daanan tayo na isang kapamilya natin sa Ortigas, sa kanyang opisina. Matagal-tagal na rin kami hindi nagkikita nito. So after na yun, ano pa tayo? Hanap na tayo ng makina. Actually, pupuntahan na lang kasi days before may kausap na po ako online sa Facebook, So mayroon po, nakausap ko na po yung may-ari nung shop nung surplusan ba sa Santa Cruz, Manila. Pupuntahan natin at actually naka-ready na doon. Meron na tayong pagpipilian. Sabi ko, bossing, baka pwedeng makiusap sa'yo. Baka pwedeng pilian mo ako nung pinaka-pogi mo dyan, pinaka-sariwa, pinaka-pogi mong makina dyan. Kasi syempre dahil nga surplus lang yun, magkakaibang kondisyon nun. So yung may-ari, yung mga mekaniko doon, alam nila, sila nakakaalam kung ano yung totoong sitwasyon ng makina. Kaya paswerte yan actually kung ano yung matapat sa'yo ng makina doon. Pero yun nga, nakiusap ako na baka pwedeng yung pinakamabuti niya ba. Pero syempre, testing din natin yan doon. Ayun, at inaantay niya na tayo. At siya pala ay kaharabas. Nag-chat sa akin na, sige po, antayin ko po kayo Sir Harabas. Ay, ilan na pala ako ni Bossing. Mamaya mamimit natin siya at ikarga natin dito. Kaya po pick up yung dala namin dahil syempre kakarga natin dito para makatipid tayo sa pamasahe. Kung ibabiyahin natin to, yun nasa siguro kulang 10,000. Maaari, ganun. 10 to 15,000 kasi pag motor nasa 15,000 So halos ganun din kalaki yun yung makina niya, bigat sa 200 kilos po yun for the R5 po yung bibilhin natin. Kasi kung maalala nyo mga karabas, yun po yung natirang makina, yun po yung natirang maayos na makina ni Raptor, yung 4D30, yun po yung bumigay. Napagdesisyonan po namin, tinanong ko po yung mga idea ng ating mga kasamahan, Raptor Boys. Sabi nila, maganda boss, yung bilhin mo yung yung katulad ng makina na to, na setup. Ako nga pala, make sense. Kumbaga, pare-parehas yung pyesa, isang pyesa, isa yung montahe, isa yung ehe, isa yung ilisi. Basically, identical sila. So, kung may magka-problema na isa, pwedeng ipag-swap-swap, madaling ipag-swap-swap yung mga pyesa. So, that way, mas safe po tayo, Tapos yung baon natin na ehe,
Bawa, may baon tayong, may reserba tayong ehe, which is marami po tayong natutunan talaga doon nung pangyayari yun sa West Philippine Sea, ano? So isa na dyan is kailangan natin magbaon ng extra hélice at saka ehe. So kumbaga yung ehe at hélice ibabaon natin ay alit-alin man yung masira doon, pwede natin salpak kasi same siyang makina, diba to? Identical din talaga. Identical. So ano siya, para silang kambal na yun. Alright, sige, update ko kayo mamaya mga karabas pag siguro pag malapit na tayo dun sa ano, sa bilihan ng makina, ano, para makita niyo yung area na pagbibili natin. At ayun mga karabas, nanggaling na po kami sa Ortigas. So meron lang po kaming binisitang isang kaanak. Ngayon po tuloy yung biyahe natin papunta ng Santa Cruz, Manila para i-deal na natin yung ituloy na natin yung deal sa makina. Tsaka karga na natin dito sa likod ng pickup. So nakapag-withdraw na rin tayo ng ating pambili ng makina. Ayan. Dami mahal eh. Dami medyo mahal yung makina eh. So habang nasa biyahe po ako, nagbabasa-basa po ako ng mga comment, ano. Sabi, tapon mo na daw yung bangka si Raptor. Palitan mo na ng malaki, palitan mo na ng bago. So mga karabas, hindi po basta-basta ang presyuhan ng malaking bangka. Sino ba naman ang ayaw ng mas malaki at mas bagong bangka, lalo na yung bagong bangka talaga mismo. So sino ba naman ang ayaw mga karabas? Ako mismo, gigil ako dyan. Gusto ko talaga yan. Si Raptor po, second hand siya, no? Second hand. Nabili po natin siya ng almost 500,000. Tinulungan po tayo ni 01 dyan, malaki ambag ni 01. Tapos pinarepair po natin lahat ng gamit. Inabot po yan ng 1.5 million si Raptor. Second hand, 1.5 million. Siyempre alam niyo naman po yung storya niya, no? Binenta ko po yung pick up ko dati para makapag-provide ng budget doon. Ang bangka po na kasang laki nung kay Chicks Hunter na 200 bloke, nasa 6 million po yun. Second hand 6 million. Ang brand new po noon ay inaabot ng 12 million to 15 million brand new. Tapos gagawin po yun 3 to 5 years to. 3 to 5 years po yun bago magawa, bago matapos. So sa mga nagko-comment po na magpagawa ka ng bago, hindi ka naman kadali, bumili ka ng ano rin, nakakaraba. Mapipulus means wala tayong pera. Pero naniniwala po tayo na kapag talagang pinangarap natin yan, kasi mga karabas, libre lang mga mangarap, diba? Pangarapin na natin yung mga bagay na alam natin hindi natin kayang abutin. Kasi pangarap na nga lang yan, titipirin mo pa, diba? Huwag na nating tipirin. So kaya ako po talaga, pangarap po talaga na magkaroon ng bangka na 200 blokehan, kahit yung second hand lang. So medyo mahal-mahal nga po yun, pero in due time malay mo, diba, magkaroon tayo nun at ma-provide sa atin yun ng Panginoon, diba? So kapit lang tayo. So sa ngayon talaga mga karabas, hindi talaga, wala talaga ako mapiga. Itong ang pangbibili namin ng makina ngayon ay nilo namin ni Miss Rabas para magtuloy-tuloy yung hanap buhay ng mga tao, diba? Kasi syempre ako, kahit na matingga yon si Raptor, kahit pa paano may napapagkunan tayong iba. Pero yung mga kasamahan po natin, which is napakasulit ng mga kasama natin ngayon, grabe. Nakita nyo naman, napanood nyo naman kung gaano katindi yung skills ng mga kasamahan natin, lalo na sa pangingisda, mga karabas. So kailangan natin pare-parehas. Kailangan namin pare-parehas. Kailangan na rin nila talaga na makalaot na para sa maayos na hanap buhay. So kaya naman talagang hindi ko i-give up si Raptor, mga karabas. Kahit na marami nagsasabi na ibenta ko na, wala yan, malas yan, ganyan, bulok na yan. Hindi, matibay po si Raptor. Kasi po kung mahina si Raptor, nasira na po yan sa West Philippine Sea nung punta namin. Nasira na yan yung katawan niya. So matibay yung katawan niya, medyo palyado lang talaga yung may mga nangyari. Ayos naman yung isa natin, for the R5, ayos yun. Nabalian lang tayo ng ehe, which is syempre nagkaroon tayo ng lesson. Yung kasi yung nakamontahe noon pa, minana ko na po yan eh. So ngayon nga, nagkaroon tayo ng lesson, mas palalakihin natin yung ehe niya. Tapos bibili po tayo ng makina na katulad din na same nung makina nung natira, diba? So gaya ko nga, diba? Gaya nung sinabi ko kanina na dapat parehas talaga sila, identical sila para
yung pyesa isa lang, diba? So yun nga yun mga karabas, yun na pupuntahan natin ngayon. So sa mga nagpo-push po na bumili ka ng bago, ganyan. Patawad po, ngayon talaga hindi talaga kaya. Gusto ko rin po yan. More than kung gaano nyo kagusto na magkaroon ako ng mas malaki na bangka, mas lalo na po ako. Kaya lang antay-antay lang po tayo at patuloy lang tayong mangarap, di ba? Dapat pangarapin mo talaga at hikayin mo talaga kasi kapag hindi mo pinangarap yung isang bagay, ibig sabihin pag hindi mo ginol yung isang bagay, pag hindi mo tinanim sa isip mo at sa puso mo isang bagay, mas mababa yung chance na makuha mo siya kasi nga ikaw mismo hindi mo siya ginugol hindi mo siya gusto, ibig sabihin. Pero pag ginol mo yan, araw-araw mo iniisip, pumasok sa subconscious mind mo yan, so at some point yung mga kilos mo yung attitude mo, yung kilos mo, yung pananaw mo towards doon sa goal mo, di ba? Kaya pag nangarap tayo mga karabas, sagad-sagad na natin, lalo na libre naman ano namang bayad dyan yung pangarap. What if, di ba? Paminsan natutupad yan kahit gaano pa kalaki yung pinapangarap natin yan. So malay natin one of these days makita nyo po Raptor 2 talagang malaki, di ba? So sama-sama natin pag-prayan na makuha natin yan para mas makaprovide pa tayo ng mas maraming employment sa mga taga doon. Kasi yung ibang mga ngawil natin walang masampahan na bangka, o kaya ayaw nilang sumapa sa ibang bangka. So ngayon kung mayroon another bangka na malaki doon, may option, yung ibang mga walang trabaho, di ba, sasampa sa atin yan. So magkakaroon sila ng trabaho. So syempre at the same time, ipokrito naman ako pag hindi ko inamin na naghahanga din ako, na nag-aadika din ako ng kita doon kasi business yun. Syempre kung ninegosyohin natin, maghahanga din talaga tayo ng kita doon. Pero syempre, so bibigyan natin ng patas na laban yung ating mga ngawil, yung ating mga mangingisda na sasampa sa ating future Big Raptor. Pinapag-usapan na natin pero hindi ko nga alam kung saan tayo kukuha pa noon, pero di ba? Napapag-usapan lang naman. So yun yung pangarap natin. Ganun mangarap, kailangan sagadin na natin at talagang pagpursigahan natin na yung mga kilos natin at gawin natin ay papunta doon. So anyway, Google Maps si Tito Bong para makita namin kung saan talaga yung place ng shop nung pagbibilhan namin. Ulitin ko mga karabas, lang to, second hand surplus. So kasi po hindi tayo nakakabili ng brand new noon kasi yung mga makina po niya nakakabit yan sa truck, nakakabit yan sa mga heavy equipment doon sa Japan na pinuro-close na nila at inangkat naman ng Pilipino para ibenta dito as surplus. Ganun. So hindi po tayo makakabili ng brand new niyan, di ba? So pero in good condition naman syempre yan. Alright, update ko po kayo mamaya. Ito na mga karabas, bilihan ng makina, mga surplus, dami. Yun, marami pang maayos-ayos. Sa loob niya daw tayo papiliin sabi ko, bigyan niya tayo ng pinakamapogi niya. Dami. Ayan, hintayin natin lobas.
quality, oh. Sapa, 1 click. Alright. Game. Ayos. Mabit, tos. Sumabit. Patay mo. Okay na. Quality. Okay. Okay, ayos. Quality, bossing. Bayaran na natin, mga karabas. Bayaran na natin. Ang may karga na sa pickup. Yan na, mga karabas. Ready na yung forklift. Lalabas mo na yan, isa na yan. Ito na po yung ating makina. Ito na yung bubuhatin. Diretso na ba doon? Diretso na doon? Diretso na doon? Laki ng makina. Yung stabilizer music, alin ba yung nasa suspension? Yung nakalagay dito? Opo, yung nasa suspension ko. Promote natin, brother. Ni Sir Carabas. Ayun. Ito nga pala ang store namin. Yan. Pagka kailangan nyo ng 4DR type na Japan Star Plus, dito lang kayo magpunta sa DMDP. Ayun, thank you kay Sir Carabas. Ayun. Thank you din, sir. Ayun. Sir, bago natin na yan, sir. Palinis muna natin. Palinis natin? Okay. Oo, palinis natin yun. Sige. Kulay talaga. Para makita yung kulay talaga ng 4DR. Okay. Thank you, boss. Thank you. Thank you, sir. Ito na, nakarga na ang ating makina. Right. Ito lang nga kayo balutan. Balutan na yun, sir. Ha? Saan? Kasi may nalita. Boy Messi. Alright, ayun mga karabas, nakarga na po natin sa sa likod So may katangahan akong ginawa. Sarap ng video ko kanina habang pino-forklift yung makina habang kinakarga dito sa likod Pagtingin ko naka-photo pala, ibig sabihin pag pindot ko kanina ng okay, picture pala yon. Naka-take siya ng picture tapos naka-hold lang siya na ganyan. So ibig sabihin wala tayong nakuhang footage.
So anyway, nandiyan na po sa likod at ayun, pabalik na po tayo ng tinutuluyan natin. Tapos bukas ng umaga biyahe na po tayo. Ayun mga karabas, thank you po sa panonood at abangan nyo po yung mga susunod na episode. Ibablog po natin yung pagkabit, pagbuntahe at pag-ayos ulit kay Raptor para maging ready na ulit siya sa panlaban sa sa hindi na West Philippine Sea. Dito lang muna sa malapit-lapit lang kasi medyo kailangan pa nating palaki na konti si Raptor bago siya talaga maging panlaban sa West Philippine Sea. Ayun mga karabas, thank you po sa panonood at mag-ingat po kayo lahat. God bless po.